So, it's Saturday, uh, March 1, 2025. Alas 3:30 ng hapon dito. So, as usual na siyempre para meron tayong maibigay na kapiranggut sa tuwing Sunday, di ba? So, inahanda ko to para merong ma-share sa Sunday. Kasi araw ng simba. So, yung topic natin ng anak ng demonyo at anak ng Diyos, tutuloy natin. Tuloy natin yung anak ng demonyo, anak ng Diyos. So, part 6 na to. Espiritu ng demonyo, espiritu ng Diyos. So, tuloy na ulit tayo. So, dito nga pala, dito sa bukid, nako, napakadami. Kada oras, nga, matutulog ako. Basta magigising ako, talagang nakaabang na silang lahat. Dami nila. So, yung video na pinakukuha ko sa inyo, na sana mailabas nyo na para maibigay natin. Okay? So, dediretso na tayo sa anak ng demonyo at anak ng Diyos. So, hindi na tayo babalik dun sa dati kasi diretso na to. So, pinaliliwanag natin dito kung bakit ka tinatawag na Diyos at bakit ka tinatawag na demonyo. Bakit ka tinatawag na Diablo. Diablo at demonyo, isa lang naman halos. So, sino ang 2 minutes na agad. So, sino nakakagising ko lang kasi nagkape ko para magising-gising. Kasi inaantok ako. So, sino dito yung nagpa-practice ng righteousness na tinutukoy sa Biblia? Kasi napakaraming tinuturo ng mga pastor, ministro, mga pare, na katuwiran ng Diyos, parang wala sa hulog. Sino ditong napangaralan ng katuwiran ng Diyos? Yun daw ay katuwiran ng Diyos. Ano ba yung mga sinasabi nila na ikaw ay magpahaba ng buhok, ikaw ay magpatuli, ikaw ay yun daw ay katuwiran ng Diyos. Nako po. Dami, hindi lang yun. Madami silang sinasabi. So 1 John 3:7. Basahin natin yung 1 John 3:7. Naantok pa ako, putang ng mga to, istorbo eh. Mumuntikong mga anak, huwag kayong padaya kanino man. Ang gumagawa ng katuwiran ay matuwid, gaya niya na matuwid. Ang gumagawa ng kasalanan ay sa Diablo, sapagkat buhat pa ng simula ay nagkasala ang Diablo. Sa bagay na ito, nahayag ang anak ng Diyos upang iwasak ang mga gawa ng Diablo. Uy. Kayong mga anak ng Diyos, kayo ang wawasak sa mga gawa ng mga Diablo. Okay, ulitin ko ha. 1 John 3:7. Mumuntikong mga anak, huwag kayong padaya kanino man. Ang gumagawa ng katwiran ay matuwid, gaya niya ng matuwid. Ano ba ang tinatawag na katwiran dito ng Diyos? Ano ba ang tinatawag na katuwiran ng Diyos? Kaso wala tayo dito sa meron
nakatopic yun sa one God and judgment, yung righteousness. Kaso wala dito yung mga verses sa the sons of God and the sons of the devil. So, ipinaliliwanag lang natin bakit ka tinatawag na anak ng Diyos at anak ng demonyo. So, is revealed. For the righteousness of God is revealed for faith, from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Romans 1:17. Romans 1:17. Romans 1:17. Sapagkat dito ang katuwiran ng Diyos ay nahiyag mula sa pananampalataya. Hanggang sa pananampalataya, gaya ng nasusulat, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. So tutuwirin ko, ang pananampalataya, ano bang iba pang ibig sabihin ng pananampalataya? Is paniniwala. Faith. Ano ba ang ibig sabihin ng faith? Is to believe. Maniwala ka. So ilang beses nagsabi si Jesus na sinasabi sa iyo na maniwala ka. Believe in me. Maniwala ka sa akin. Basahin muna natin lahat. Hebrew 10:38. Hebrew 10:38. Hebrew 10:38. Nakunangulis naman talaga. 10:38. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya'y umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Ano ba itong pananampalataya na sinasabi? Ano ba itong paniniwala na sinasabi? Ano ang sinabi sa John 17:3? Putik talaga. John 17:3. Oh, naalala ko na yung iba. Ang galing ko na. Magaling na ulit ako. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Jesucristo. Sumasampalataya ka ba doon? Ito hindi pa masyado cleared kasi wala tayo dun sa righteousness. So dito tayo sa sons of God and sons of the devil. Pinaliliwanag ko lang sa iyo, na-clarify ko lang sa iyo, yung para mas mabilis tayo. Opa. Naniniwala ka ba? Sumasampalataya ka ba doon? Doon sa sinabi ni Jesus, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, at siyang iyong sinugo sa mga tuwid bagay si Jesucristo. Naniniwala ka ba doon? Naniniwala ka ba doon? Sumasampalataya ka ba doon sa sinasabi ni Jesucristo na yon? Do you believe? Do you believe? Naniniwala ka ba doon? Meron ka bang faith doon? Do you have faith on that verses? O anong sinabi sa Hebrew 10:38? Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Ano ang sinabi sa John 17:3? At ito ang buhay. Doon ka, yun ang buhay, di ba? At ito ang buhay. Ang makilala ka na iisang Diyos. Yun ang buhay na sinasabi. Ano sinabi sa Hebrews 10:38? Ang aking lingkod na matuwid
ay mabubuhay sa pananampalataya. John 17:3, ulitin natin. Naniniwala ka ba doon sa bersikulong yun? Sumasampalataya ka ba doon sa bersikulong John 17:3? Hindi tayo mahilig mambali-bali dito na katulad ng mga iglesia na puro bali ang ginagawa para hindi mailihis lahat ng aral na to. Sumasampalataya ka ba doon? Tapos na tayo ha. Kasi yung sinabi ko, yung tinanong ko kayo kanina, do you practice righteousness? Ikaw ba'y nag-aral ng katuwiran ng Diyos? You became human according to God in true righteousness and holiness. Ikaw ay naging bagong tao according to God in the true righteousness and holiness. Paano ba yung sa Tagalog naman tayo naging according. Okay. Ephesians 4:24. Mahina na tayo sa Tagalog ulit Galing ko sa English Ephesians 4:24. At kayo'y mga bihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katuwiran at kabanalan ng katotohanan. Mga bihis kayo ng bago doon sa sinabi ni Jesus. Kasi ang bagong testamento ay ang bagong dadaanan. Bagong daan. Wala tayo doon sa lumang daan o dating daan. Ang bago nga, di ba? It's a New Testament. Bagong ordinansa na pinatutupad ni Jesus. So, anong sinabi? At kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na ayon sa Diyos ay nilalang sa katuwiran at sa kabanalan ng katotohanan. Wait. Sino hindi gumagawa ng katuwiran na to? Kasi nalalaman yung katuwiran, wag kang magnanakaw, wag kang, ano ba yung inaral sa inyo ng mga parit, ministro, mga pastor nyo? Wag kang magnanakaw, mahalin mo ang, hindi yung katuwiran ng Diyos. Utos yun. Mga utos yun noon. Nakuha nyo? Iba ang katuwiran na to. Na ikaw ay magbibis ng bagong pagkatao. Bagong ayon sa Diyos na nilalang sa katuwiran. Na ikaw ay binago ng Diyos ayon sa katuwiran ng Diyos. Kuha nyo? Colossians 3:10. Wala tayong init ngayon Wala tayong sampal-sampal ngayon Mamaya. Colossians 3:10. At kayo'y nangagbihis ng bagong pagkatao. Ito na naman ulit. Na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan yaong lumalang sa Kanya. Ito. Ayon sa larawan yaong lumalang sa Kanya. Ang larawan ng Diyos, patay ka ngayon. Pagka sinabing larawan ng Diyos, ang ituturo sa'yo ng mga pastor, ministro, mga pare, ay nung tayo ay inihawig sa mukha ng Diyos. May paa ang Diyos, may paa din tayo. May kamay ang Diyos, may kamay din tayo. May ilong ang Diyos, may ilong din tayo. May mata ang Diyos, may mata din tayo. Awit. Ano ba ang ibig? Hindi na tayo malalim to.
Papaliwanag ko sa inyo ang larawan ng Diyos. Ang larawan ng Diyos ay siyang kaalaman na ikaw ay hinuhubog sa kanyang bagong pagkatao. Iyon ang ibig sabihin ng larawan ng Diyos. Ng bagong kaisipan tungkol sa Diyos. Bagong kaalaman tungkol sa Diyos. Iyon ang larawan ng Diyos. Kakuha nyo? Hindi ko na malalim to. Nandun lang tayo sa anak ng demonyo at anak ng Diyos. So naipaliwanag ko na sa inyo yung mga anak ng Diyos. So papunta na tayo sa mga demonyo. Awit. Pupunta na tayo sa mga demonyo. For we through the Spirit eagerly wait for the hope of righteousness of faith. Galatians 5:5. Galatians 5:5. Sapagkat tayo sa pamamagitan ng Espiritu, sa pananampalataya naghihintay ng pangako ng katuwiran. Ang katuwiran ng Diyos. So, nalaman nyo na ba ang katuwiran ng Diyos? Ito pa. Galatians 3:6. Galatians 3:6. Patay. Gaya nga ni Abraham, sumampalataya sa Diyos at ito'y binilang sa kanya sa katuwiran, nakatuwiran. Ano ang kahilintulad nitong Galatians 3:6? Doon sa ano ba tawag nito? Doon sa Hebrew, Ephesians ba yun? Hebrew 10:38. Ano ang kahilintulad nitong ginawa ni Abraham sa katuwiran sa Bagong Testamento na sinasabi? Ulitin ko. Gaya nga ni Abraham na sumampalataya sa Diyos at ito'y binilang sa kanya na katuwiran. Sino dito ang hindi sumampalataya doon sa John 17:3 na ikaw ay ano nga ba yun? Ang makilala ka na iisang Diyos. Sino dito ang hindi sumampalataya sa sinabi ni Jesus na yun? So, kung hindi ka sumampalataya sa sinabing yun, walang ibibilang na katuwiran sa iyo. Nakuha nyo? Ano Gaya nga ni Abraham na sumampalataya sa Diyos at ito'y ibinilang sa kanya na katuwiran. Nung unang panahon kasi, nung Lumang Testamento, pagka sinabi ng Diyos, naniniwala ka ba sa akin? Opo, Panginoon. Ganun ang ano noon. Kasi nung unang panahon, hindi ko masyado ma-explain sa inyo, wala pang pakilala ng Diyos noon. Hindi pa siya nagpapakilala noon. Kundi nakikilala siya ng mga tao, katulad ni Abraham, nakikilala siyang Panginoon. Nakikilala siyang Panginoon, Ama. Iyon ang pagkakakilala nila sa Panginoong Diyos na Jesus. Nung unang panahon, na hindi pa siya nagkakatawang tao. Nandun pa lang siya kung katulad ng kay Moises, nandun pa lang siya sa liyab na apoy na nagbabagang puno. Doon siya nagsasalita. So hindi ko na ibabalik-balik kasi kulang na tayo kumbaga gasgas na tayo sa lumang tipan. At kulang na tayo doon sa knowledge ng doon sa mga napag-aralan ko dati. Nakalimutan ko na kasi. So anong sinabi eto na lang para mas madali tayo. Anong sinabi ng Diyos sa lumang tipan? Ikaw ba'y naniniwala sa akin? Yun lagi ang tinatanong.
At si Esayo nga ay nakakilala ng Diyos, at si Jacob nga ay nakakilala ng Diyos, at sila'y sumampalataya sa Diyos. Ano sinabi dito? Gaya nga ni Abraham na sumampalataya sa Diyos, naniwala sa Diyos. Kasi yung mga tao noon hindi naniniwala sa Diyos. Ibang Diyos ang sinasamba nila. Pero si Abraham naniwala sa Diyos, sa tunay na Diyos. So, andito tayo sa katuwiran. Naku, napakahaba nito. Naku po, 20 minutes. Mukhang hindi pa tayo matatapos. O tungkol sa faith, tungkol sa paniniwala, napakahaba nito. 11 hanggang 140. No? Kayo na magbasa nun. So, like Abraham, he believed in God and it was accounted to him for righteousness. So, about sa faith, Hebrew 11, 1 hanggang 40. Basahin nyo. Hindi ko na babasahin to, napakahaba nito. Basta, baka sabihin nyo, totokis tayo eh. Hebrew 11 to 140 Hindi ko na itutuloy ito. Magbabasa lang tayo ng kapraso kasi napakahaba nito. Hebrew 140. Hebrew 11, 1 hanggang 40. Hebrew 11, 1 hanggang 40. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita, sapagkat sa pamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan. Sa pananampalataya na tatalastas natin sa sanglibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ano pat nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. So, itong Hebrew 1 hanggang 40 ay tungkol sa paniniwala, sa faith, sa pananampalataya. Para mas lalo nyo maintindihan, mamaya basahin nyo hanggang mamaya. Baka sabihin nyo nagtotukis tayo. Lalo kayong maliliwanagan tungkol sa pananampalataya. So, eto na. Papunta na tayo sa demonyo. Papunta na tayo sa demonyo. And in this, the children of God and the children of the devil are manifest. Who does not practice righteousness is not of God. Patay ka ngayon, demonyo. Kung sino hindi gumagawa ng katwiran ay hindi sa Diyos. Ano ang ginawa ni Abraham? Naniwala siya sa Diyos at iyon ay ibinilang na katwiran sa kanya. Ano ang sinabi sa Hebrew? At ang aking alipin nga ay sumunod at sa matuwid, iyon ay katwiran para sa kanya. Putik naman talaga. Asa na ba yun? Ito ang sinasabi ko. The just shall live by faith. Ang matuwid ay mabubuhay sa kanyang pananampalataya. Nakuha nyo? And in this, the children of God and the children of the devil are manifest. Who does not practice righteousness is not of God. Tagalogin natin. 1 John 3:17. Naku, patay. 1 John 3:7-10. 24 minutes. 1 John 3:7 hanggang 10. Nagkakadugtong pala to. Ito 3:7 hanggang 10. Nako, malolobat na. Mumunti kong mga anak, huwag kayong padaya kanino man. Ang gumagawa ng katuwiran ay matuwid, gaya niya na matuwid. Ang gumagawa ng kasalanan ay sa dyablo,
sapagkat buhat pa ng pasimula ay nagkasala ang dyablo. Sa bagay na ito'y nahayag ang anak ng Diyos upang iwasak ang mga gawa ng dyablo. Ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala, sapagkat ang kanyang binhi ay nananahan sa kanya, at siya hindi maaring magkasala sapagkat siya ipinanganak ng Diyos. Dito nahayag ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng dyablo. 1 John 3:10. Dito nahayag ang mga anak ng Diyos at mga anak ng Diyos. Ang sino mang hindi gumagawa ng katuwiran ay hindi sa Diyos, ni hindi umibig sa kanyang kapatid. Patay ka ngayon, lobat. Teka, saksak muna tayo ng charge. Awit talaga. Charge muna tayo. Saglit. Oh. Tapusin na natin yan para wala na tayong topic. Natamad ako eh. Anak lang. Full change na pala yan. Pagod talaga oh. Saglit ha. Tayo hindi kasi tayo mahilig mag-cut. Baka sabihin nyo nagbuhop balahop tayo. Hindi tayo mahilig ng ganon. Langgam pa. Okay. Maliwanag ba yung sinabi ko? Sino ang mga anak ng Diyos at mga anak ng demonyo ayon doon sa napag-aralan natin nung nakaraan at ngayon? Prangkahin na natin. Ito, prangkahan lang ha. Ito, diretso na tayo. Wala nang ikot, wala nang talon. Hindi tayo tumatalon. Kumbaga, pinaliliwanag ko sa inyo. Naniniwala ka bang Diyos, sinasampalatayanan mo ba? O sumasampalataya ka ba? Naniniwala ka ba doon sa ipinakikilalang Diyos sa iyo? Sa John 17:3, ikaw ba ay sumasampalataya doon? Katulad ka ba ni Abraham na naniwala sa Diyos at yun ay binilang na katuwiran sa kanya? Katulad ka ba ni tropang Abraham na siya ay naniwala sa Diyos at yun na ibinilang sa kanya bilang katuwiran? Ngayon, naniniwala ka ba doon sa sinabi? Naniniwala ka ba sa Diyos? Bakit hindi mo tinanggap na Diyos? Kasi hindi ka naniniwalang Diyos. Di ba? Andali, di ba? Napakasimple, di ba? Kasi hindi ka naniniwalang Diyos si Kristo. Sino dito ang hindi gumawa ng katuwiran na yon? Ano ang sinasabi? At ang aking alipin nga ay mabubuhay ayon sa pananampalataya. Yun ang katuwiran ng Diyos, hindi yung mahalin mo. Hindi yun. Ang labo nun. Ito ang katuwiran na sinasabi ng Diyos, hindi ng kung ano-ano. Mamaya, palinawin natin. Baka sabihin nyo, tokis na naman tayo. Nako po. Dito nahayag ang mga anak ng Diyos at ang anak ng mga demonyo. Sa 1 John 3:10, ang anak ng dyablo ay nahayag
Dahil siya ay hindi gumawa ng katuwiran ng Diyos. Ang linaw, di ba? Hindi pa tayo tapos. Baka sabihin nyo, tapos agad tayo. Never. People of the world. Bulol na naman tayo. People of the world. Welcome to the reality of the truth and the lies. Of faith, we live through of His Son. Dahil sa paniniwala, tayo ay nabuhay sa pamamagitan ng kanyang anak. John, saan na ba yun? John 3:36. John 3:36. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay sumasa kanya. Sumasampalataya ka ba doon sa ipinakikilalang Diyos sa John 17:3? O baka binabali mo lang? Mahilig kang bumali, hindi ka naman superstar, hindi ka naman MVP ng basketball, putang na mo. Di ba? Sumasampalataya ka ba sa anak? Sumasampalataya ka ba doon sa anak na sinasabi sa John 17:3? Ang makilala ka na iisang Diyos. Anak ang pinakikilala doon, di ba? Ang makilala ka na iisang Diyos. Ano ang sabi sa John 3:36? Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay. Na kanino ang buhay? Nandun sa anak. Wala dun sa ama. Kanino ka ngayon? Nasa anak ang buhay. Nasaan kayo? Andun sa ama. Hindi nyo kilala. Hindi naman kayo galing doon. Nagpiling lang kayo. Asan yung katuwiran na sinasabi ng Diyos tungkol dito? Ano ang sabi sa Hebrew? Ulit na naman tayo. 10:38. Ito ang katuwiran. Ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. At kung siya'y umurong, ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. Ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Hindi ka naniwala. Wala kang pananampalataya doon. Bagkus, binara mo pa, binali-bali mo pa. Kala mo, superstar ka, hindi naman. Bangko ka lagi doon, di ba? So, diretso tayo. And this is life, that they may know you, the only true God, Jesus Christ, who have you sent. Eto na. Jesus Christ, this is the true God and eternal life. 1 John 5:20. Nako, 33 minutes. Sige. Matapos na natin to, men. 1 John 3:20. Ay, pusik. Asan na ba yun? 1 John 5:20 pala. Anak ng putik. 1 John 5:20. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos. Yung anak pumunta dito. Isa-isahin natin para hindi ka namang magmukhang kinder dito. Kasi nagmumukha kayong nursery. Para kayong At tayo binigyan ng pagkaunawa, binigyan tayo ng pangunawa upang ating makilala siya na totoo. Sino ang pinakikilala, sino ang pinapunta. Nalaman natin na parito ang anak ng Diyos. Ating makilala siya na totoo. At tayo nasa kanya na totoo, sa makatuwid ay sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at ang buhay na walang hanggan. Diba? Napaka-simple, diba? Pero bakit ganun? Bali ka ng bali. Hindi ka naman all-star. Putang na.
Diba? Mahilig kang dumribble. Puro ka dribble lang eh. Puro ka pa all-star lang. Putang na. Bangko ka naman. So, maliwanag to, di ba? Balik ulit tayo. Did you remember, before it comes, that when does come to pass, you may believe that I am He. Who receive Him who sent me. John 13:19-20. John 13:19-20. Hindi pa tayo ano dito, pero mamaya magigising-gising na tayo. 13:19-20. Eto, mula ngayon, sabi ni Jesus, ay sinasalita ko sa inyo bago mangyari, upang pagka nangyari, kayo'y magsisampalataya na ako nga. Ano ang sinabi dun sa Isaiah? Sumampalataya ka na ako nga. Hindi na tayo babalik dun. Diretso na tayo sa John 13:20. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang tumanggap sa sino man sa sinugo ko, ako ang tinatanggap. At ang tumatanggap sa akin ay tinatanggap ang nagsugo sa akin. Sino ang last? Sino ang main nasugo natin dito? Si Jesus, di ba? Wala dito yung ama. Hindi naman pwedeng sumama yung ama dito eh. Sinugo nga, di ba? Saan ka tumanggap? Sino ang tinanggap mong Diyos? Sino ang pinaniniwalaan mong Diyos? Saan ka naniwala? Si Jehovah? Si Allah? Si Yahweh? Yung ba ang Diyos nyo? Wow! Hindi pa tayo pumupunta sa pangalan ng Diyos. Wala pa tayo sa pangalan ng Diyos. Nako, ayoko na magsalita. 37 minutes. Sige, tuloy natin to. But they did not believe in Him. They exchanged the truth of God for the lie. Even they knew God, they did not glorify Him as God. Romans 1:18-25. Romans 1:18-25. 1:18-25. Sapagkat ang poot ng Diyos ay nahayag mula sa langit laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng mga tao, na mga sinasawata ang katotohanan ng kalikuan. Sapagkat ang nakikilala tungkol sa Diyos ay nahayag sa kanila. Nahayag pala eh. Sapagkat ang nakikilala tungkol sa Diyos ay nahayag sa kanila. Sapagkat ito'y pinahayag ng Diyos sa kanila. Nagpakilala na ang Diyos. Wala nang etos dito na anong parabola. Merong mga parabola na binubulag niya. Pero kung magbabasa ka ng Bible, lahat yon nakasulat na doon. So, diretso tayo sapagkat ang bagay niyang hindi nakikita buhat pa ng lalangin ng sanglibutan ay nakikitang maliwanag. Sapagkat tanto sa pamamagitan ng mga bagay na ginawa niya, maging ang walang hanggan niyang kapangyarihan at pagka-Diyos upang sila'y walang madahilan. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya'y hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos, ni pinasalamatan kundi bagkus ni walang kabuluhan sa kanilang pagmamatuwid at ang mangmang nilang puso ay pinagdilim. O, diba? Doon sa hindi naniwala kay Hesukristo, lalo silang binulag ng Diyos. Nakita nyo? Doon sa hindi naniwala sa pagka-Diyos ni Kristo, lalo silang binulag. Ayan sa kabuluhan kanilang pagmamatuwid, ang mangmang nilang puso ay pinagdilim.
Daling basahin, simpleng parabola lang yan. No. So, ilan na? 40 minutes. Konti na lang, matatapos na. They profess to know God, but in works they deny Him, being abominable, disobedient, disqualified for every good work. Titus 1:16. Titus 1:16. Tito 1:16. Sila ay nagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos, ngunit ikinakaila sa pamagitan ng kanilang mga gawa, palibasa ay mga malulupit at mga masuwain at mga itinakwil sa bawat gawang mabuti. Sino ang nagpanggap dito na kilala daw nila ang Diyos? Titus 1:16. According to our reality, ayon sa ating realidad na nakikita nyo, sino ang nagpapanggap dito na nakilala daw nila ang Diyos? Sinong Diyos? Si Jehovah? Si Yahweh? Si Ama? Sino ang nakilala nilang Diyos? Si Badong? O si Diego? O baka si Mike, si Mario? Na ngayon, si Michelle. Di ba? Sino ang nakilala nilang Diyos? Maraming Diyos. Andiyan na si El Shaddai. Andiyan na si Jehovah. Si Jehovah Waka Waka. Jehovah Shakira. Jehovah. Ang dami. Meron pang Yahweh. Sino ba talaga ang Diyos nyo? Sila ay nagpanggap na nakikilala nila ang Diyos. Sino ang nagpapanggap na to? Awit. So, they say we have one Father God. John 8:41. John 8:41. Putik na yan. 42. Ano na? Ang dami natin sinagasaan pasensyahan tayo. Talagang wala naman talagang urungan John 8:41. Ginagawa ninyo ang mga gawa ng inyong ama. Sinabi nila sa kanya, hindi kami inaanak sa pakikiapid. May isang ama kami, ang Diyos. Puta, sino to? According sa reality, according sa realidad, sino nagsasabi ng mga ganito? May isang ama kami, ang Diyos. Sino kalimitan nagsasabi nito dito? Hindi ba mga iglesia ni Batman ang kalimitan nagsasabi niya? John 8:41. May isang ama kami, ang Diyos. Sino ang kalimitan nagsasabi nito dito? Dito sa ayon sa realidad na naririnig mo dyan sa labas, na nakikita mo dyan sa labas, sino ang kalimitan nagsasabi nito? Ito ang sinabi ni Jesus sa kanila. At sinabi sa kanila ni Jesus, kung ang Diyos, ang inyong ama, ay inyong iibigin ako, sapagkat ako ay nagmula at nanggaling sa Diyos. Sapagkat hindi ako naparito sa aking sarili, kundi sinugo niya ako. Bakit hindi nyo napapag-unawa ang aking pananalita sapagkat hindi nyo mangyayaring dinggin ang aking salita? Ano ang sabi dito? Sana ba yung panampal-nampal natin dito? Ito na yan, yung naghahanap tayo. Ito na nga ang sinasabi ko na naghahanap na naman tayo
Teka. Putik talaga. Ito yung sinasabi ko na maghahanap tayo. John 8:54-55. Ay, ito yung sinasabi ko, yung ayoko maghahanap ng ganito. Oh, ito. Ito na pala. Anong sinabi sa John 8:54-55? John 8:54-55. Sumagot si Jesus, kung niluluwalhati ko ang aking sarili, ang kaluwalhatian ko ay walang anuman. Ang aking Ama, ang siyang lumuluwalhati sa akin, na tungkol sa Kanya, sinasabi nyo na siya ang inyong Diyos. Ito, ano lang natin ha, yung pinaliliwanag ko lang para mas madali nyong makita. Naandito lang lahat yan. Kumbaga lumaktaw lang tayo, pero mababasa nyong lahat yan naandyan. Para mas mabilis nyong makuha. Anong sabi ni Jesus? Doon sa sumisigaw ng, may isang Ama kami, ang Diyos. Anong sabi ni Jesus sa kanila? At hindi nyo siya napagkilala, ngunit nakikilala ko siya. At kung aking sasabihin na hindi ko siya nakikilala, ay ako'y matutulad sa inyo na sinungaling. Datapwat nakikilala ko siya at tinutupad ko ang kanyang salita. Sinong sinasabihang sinungaling dito? Si Jesus ba ang sinabihang sinungaling dito? At hindi nyo siya napagkilala, ngunit nakikilala ko siya. At kung aking sasabihin na hindi ko siya nakikilala, ay matutulad ako sa inyo na sinungaling. Sinungaling pala eh. Sinungaling pala itong may isang Diyos, may isang Ama kami eh. Sinungaling pala itong mga to. Oh, ano ang sabi? Nasaan na ba tayo? 8:41. Ginagawa ninyo mga gawa ng inyong ama. Sinabi sa kanya, hindi kami inanak sa pakikiapid. May isa ang Ama kami, ang Diyos. Laktaw na tayo sa 44. Kayo ay sa inyong amang dyablo. At ang mga nais ng inyong ama, ang ibig nyong gawin. Siya ay isang mamamatay tao, buhat pa ng una at hindi na nananatili sa katotohanan. Sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya sa ganang kanya. Sapagkat siya ay sinungaling at ama nito. Patay ka ngayon. Ano ang sinabi dito? Kayo ay sa inyong amang dyablo. Ano ang sinabi kanina? At dito nakikilala ang anak ng Diyos at ang anak ng demonyo. Ang hindi gumagawa ng katuwiran, sila ang mga anak ng demonyong to. Anong sinabi dito? Kayo nga ay sa inyong amang dyablo. Pagka sinabi tatay mo o father mo si devil, tatay mo si demonyo, anak ka ng demonyo, anak ka ng dyablo. Ayan o, si Jesus na mismo nagsabi na kayo ay sa inyong amang dyablo. Kasi sinungaling kayo. Hindi nyo naman pala kilala yung Diyos eh. Di ba? You're feeling na kilala mo yung Diyos pero hindi. Trying hard ka lang. Pero hindi. You're not part of it. Hindi ka kasama doon. Kuha nyo? Ang liwanag, di ba? Sobrang liwanag. Kayo ay sa inyong amang demonyo. Doon kayo sama yung demonyo. Piling-piling kayo na may nakikilala kayong Diyos.
Pero wala. Nothing. Wala kayong nakikilala. Sinungaling kayo. Ayan o, linaw-linaw. Basahin mo dire-diretso yan. Sa akin, yung importanteng talata dito, isinisiksik ko sa utak nyo para mas madali tayo magkaintindihan. Kasi kung babasahin ko ng dire-diretso yan, baka saan ka mapunta. Kuha nyo? So, 50 minutes na tayo. Mukhang ito na ang pinakamataas. So, sino ang mga anak ng demonyo rito? Sino ang mga anak ng demonyo dito? Sino? Ang hindi gumagawa ng katuwiran ng Diyos. Di ba? Sigaw ka ng sigaw na ama, may isang ama kami, ang Diyos. According sa reality, ayon sa realidad, sino ang gumagawa nito dito sa atin? Sino ang matatapang na to? Itong proud na mga to, na mga demonyong to, na sumisigaw ng ganito. Sino dito? Kayo na mismo magsalita. Sino dito? May isang ama kami. Ang Diyos. May isang ama kami. Ang Diyos. Naka ng puta. Proud na proud di ba? So, make the devil proud. Make your father proud. Make your devil father proud. Make your devil father proud, mga ting. Okay? Dito na tayo. If the ruler hearken to lies, all of his servants are wicked. Ano sinasabi doon kanina? Ako'y matutulad sa inyong sinanga. Kung sasabihin, sabi ni Jesus, kung sasabihin kung hindi ko nakikilala ang Diyos, ako ay matutulad sa inyong sinungaling. So Proverbs 29:12, kung ang pinuno ay nakikinig sa kasinungalingan, lahat ng kanyang servant, lahat ng kanyang tagasunod ay masama. Totoo hindi? Tignan natin sa realidad. Dapat meron akong assistant dito. Oy, picture mo nga, ayon sa reality, pakitignan. Ang good tree cannot bear bad fruit, nor can a bad tree bear good fruit. Hindi pwedeng magbunga ng ang mabuting puno, hindi pwedeng magbunga ng masamang bunga. Ang masamang puno, hindi pwedeng magbunga ng mabuting bunga. Therefore, by their fruits you will know them. Kumbaga, sa kanilang mga bunga, makikilala nyo sila. So, ano ang tinuro ng pinuno? Makikita mo ang bunga dun sa mga tagasunod. Makikita mo ang mga tinuro ng pinuno dun sa sumusunod sa kanya. Yun ang bunga nila eh. Kopya? So, 53 minutes na tayo. No wonder, for Satan himself transformed himself into angels of light, and his ministers transformed themselves into ministers of righteousness. Patay. Saan to? 2 Cor 11, 14, 15. Bakit? Bakit kayo nagkawindang-windang? 2 Cor 11, 2 Cor 11, putik na yan. 14. Ay, at hindi katakataka, sapagkat si Satanas man ay nagpakunwaring anghel ng kaliwanagan. O may angel pa sila, mas mataas pa sa Kristo. Mataas pa kay Jesus, yung angel nila. So, ito na yung sinasabi. Ito na ba? Maliwanag ba dito? Hindi katakataka sapagkat si Satanas man ay nagpakunwaring anghel ng kaliwanagan.
Hindi malaking bagay nga na ang kanyang mga ministro naman ay nagpakunwari na waring ministro ng katuwiran. Sila daw ang ministro ng katuwiran. Ito ba ang tinuro? Yan ba ang tinuro ng katuwiran ng Diyos sa inyo? Ang liwanag na sinabi ko, di ba? Ano ang katuwiran ng Diyos? At ang aking alipin nga ay mabubuhay sa kanyang pananampalataya. And like Abraham, he believes in God. Naniwala sa Diyos si Abraham at iyon ay ibinilang katuwiran sa kanya. Ngayon, ito bang mga ministrong to ay ito yung nagturo ng katuwiran dito? Na ang kanilang wakas ay masasang-ayon sa kanilang mga gawa. Ito ba ang nagturo ng katuwiran ng Diyos? For they being ignorant of God's righteousness, they seek to establish their own righteousness and not submitted to the righteousness of God. Patay ka ngayon. Romans 10:3, para mas maliwanag na tayo. At mag-iisang oras na. Tingnan mo, kakadaldal ko rito, mag-iisang oras na. Romans 10:3, para mas maliwanag na tayo. Sapagkat sa hindi nila pagkakaalam ng katuwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, ay hindi sila napasakop sa katuwiran ng Diyos. Sino ang hindi gumagawa ng katuwiran ng Diyos? Yung anak ng mga demonyo. Di ba? Yung mga anak ng demonyo, sila yung hindi gumagawa ng katuwiran ng Diyos. Ano ang sinabi? At ang alipin ko nga ay mabubuhay ayon sa katuwiran. Ano ba ito? Teka, marami dito eh. Hindi ko na mabubuhay ayon sa pananampalataya. Doon, ayon sa katuwiran. Hindi ko naman nabasa kung saan ko nabasa yun eh. Ay mabubuhay ayon sa katuwiran ng Diyos. Kayo na lang maghanap mamaya kasi ayoko na magpabalik-balik. So, ulitin natin. Romans 10:3. Sapagkat sa hindi nila pagkakaalam ng katuwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, ay hindi napasakop sa katuwiran ng Diyos. Sino ang nagtayo dito ng sarili niyang business? Sino nagtayo dito ng sarili niyang aral? Sino nagtayo dito ng sarili niyang school? Sino nagtayo dito ng sarili niyang Biblia? Sino dito? Ako wala akong tinatayo dito. Kung ano lang yung binabasa ko, pinaliliwanag ko lang sa inyo. Sino dito nagtayo ng sarili niyang pasugo? May pasugo pang alam mo, nakasulat yun. Nandyan yun. May pasugo. Nandyan yun. Nakasulat yun. Walang ganon. Huwag ka magtatayo ng sarili mo. Kung gusto mo, gumawa ka ng sarili mong planeta, doon ka magtayo. Kasi nadadamay kami dito. Diyan sa kalokohan nyo, ang dami nadadamay dito. Nakuha nyo? Sapagkat hindi nila pagkakaalam ng katuwiran ng Diyos sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila, ay hindi sila napasakop sa katuwiran ng Diyos. Patay ka ngayon. Sila ay puno ng kasinungalingan. They are full of lies, full of deceits and all fraud. Please welcome the children of demonyo, the liars of the world. Ang mga anak ng demonyong to ay ang mga sinungaling sa mundo. Oh, Acts 13:10. Putang ina. Para sabihin nyo, tsambahan na naman tayo. Acts 13:10.
At sinasabi, o puspos ng lahat ng karayaan, na lahat ng kasamaan. Ikaw na anak ng dyablo, ikaw na kaaway lahat ng katuwiran. Hindi ka baga titigil ng pagpapasama sa mga daang matuwid ng Panginoon? Sino ang nagpapasama sa daan, sa katuwiran ng Diyos? Sino nagpapasama dito? Ikaw na anak ng dyablo, ikaw na kaaway lahat ng katuwiran. Lahat yata ng katuwiran ng Diyos, sinablay nito mga putang inan to eh. Oh, pinakita ko sa inyo. Ano ang nakikita mo sa realidad? May isang ama kami, ang Diyos. Make your father devil proud. Ganun lang sabihin nyo. Proud na proud eh. Diba? Please welcome the children of the devil, the liars of the world. Ang mga anak ng demonyo, ang mga sinungaling sa mundo. Hindi ko na uulitin, isang oras na tayo. At sa susunod na ulit, hindi pa ito ang pinaka masarap pakinggan. Madami pa, napakadami. Pero hindi ko pa naibigay lahat yung, kasi para akong inaantok ngayon. Hindi pa tayo full energy. Sa susunod na lang ulit. At sana naunawaan nyo kung sino ang tinatawag na anak ng Diyos at anak ng demonyo. May araw na sinasabi sa ito basahin natin. May araw na sinasabi sa araw ng pagkakahayag ng mga anak ng Diyos. Mali. Naku po. Eto na. Roman nga tayo. Ayan na naman tayo si yata eh. Roman nga. O eto, Romans 8:19. May araw na malalaman ng mga tao na sila'y anak ng Diyos o hindi. Sabi nga, bawat buhok nyo ay bilang na. Bawat mga libag nyo ay bilang na. Eto, Romans 8:19. Sapagkat maningas na pagmimithi ng buong nilalang ay naghihintay ng pagkahayag ng mga anak ng Diyos. So dito sa tinapik nating anak ng demonyo at anak ng Diyos, sino kaya dito ang mga nahayag na mga anak ng Diyos? Sino kaya dito ang naihayag na mga anak ng Diyos? Sapagkat maningas na pagmimithi ng buong nilalang na naghihintay ng pagkahayag ng mga anak ng Diyos. English, for the earnest expectation of the creature waited for the manifestations of the sons of God. Maningas na pagmimithi ng buong nilalang na naghihintay ng pagkahayag ng mga anak ng Diyos. So bawat libag nyo ay binibilang na. Bawat buhok nyo bilang na. Lahat kayo ay binibilang na ng Diyos. So hindi ako, ito joke lang sa akin to. Pero itong sinasabi ko sa inyo, totoong lahat to. Sasabi ko sa inyo. Hindi ko alam kung kailan mangyayari, pero malapit na yon na pag ito ay sinimula na sa ibang bansa, kasi hindi naman sila makapagtago.
na nagsisimula na to sa bawat bansa. Itong nangyayari na migration sa iba't ibang bansa, hindi nyo pa ba nakikita? Yun ay, paano nila napasunod yung mga taong yon sa mga migration na yon? Paano nila napasunod yon? It's because of God. Dahil sa Diyos, napasunod nila mga tao para mag-migrate sa iba't ibang bansa. So, napakaswerte nyo na makaalam ng mga sikretong itinago buhat pa nung una pasimula. Ito ang sikretong itinago buhat pa nung unang pasimula. Romans ulit, anak ng we. Ito na ba yun? Sa ngayon ay at ngayon nga ay magpupunta sa eto, Romans 16. Ito mga pasingit-singit lang ha. Baka sabihin nyo yung mga sinasabi ko, hindi totoo. Romans 16:25. At sa ngayon, sa Kanya na makapangyarihan na sa inyo'y makapagpapatibay ayon sa aking ebanghelyo sa pangangaral ni Jesucristo, ayon sa pahayag ng hiwaga na natago sa katahimikan ng panahong walang hanggan. Datapwat nahayag na ngayon at sa pamamagitan ng mga kasulatan ng mga propeta katulad ni Isaiah, ayon sa pinag-utos ng Diyos na walang hanggan, ay pinakikilala sa lahat ng mga bansa upang magsitalima sa pananampalataya sa iisang Diyos na marunong sa pamamagitan ni Jesucristo na sumasa Kanya ang kaluwalhatian magpakailanman siya nawa. Ang sikretong to buhat pa ng una na natago. Kaya nga kahit mga Muslim, until now, they are Muslim now. Dahil ito ay natago buhat pa nung una. Nakakuha nyo? Hanggang ngayon yun. So, kailan mangyayari to? Sa pagtunog ng matinding pakaka. So, hindi nyo na dapat malaman yun. Ako na lang yun. Kasi, mga halimaw lang ang pwede dun. Ito nga to, hindi mo nga maintindihan. Doon pa. Tanga na. Kuha nyo? Hindi kayo pwede dun. Mahihinang nila lang kayo. Joke. Okay? Sana may nakakuha kayong aral dito sa anak ng demonyo at anak ng Diyos. Sana may napulot kayo na kahit paano, kapiranggot lang yan. Kumbaga, kaprasong libag lang yan. Sa susunod, pag binasa mo lahat yan at napag-aralan mo lang lahat yan, ang kapirasong mustasa na ibinigay ko sa iyo, ikaw na mismo magpapalago. Ano ang kaisipan dito sa parabola? Na ikaw ay binigyan ng mustasa at ikay yumabong. Sa kapirasong alam, kunyari ganito, Diyos si Kristo, yan ay isaksak mo sa utak mo. Diyos si Kristo, saksak mo yan sa utak mo, yan lang ang Diyos mo. Yan lang ang alam mo. Nung lumaki ka, yan lang ang naging nalaman mo. Nung nagbasa ka ng Bible, nalaman mo lahat ng binabasa mo ay patungkol pala sa pagka-Diyos ni Kristo. Kaya ka yumabong dahil sa kaalaman sa kapirasong mustasa na isinaksak ko sa utak mo. Nakuha mo? Okay? Alam ko mabibiting kayo pero next time na lang ulit. Masyado akong busy now at naantok ulit ako. God bless sa inyo at susunod na ulit.